Welcome to PGL Untold Stories, kung saan ibinabahagi namin ang mga real journeys behind the paperwork, featuring the courage, the challenges, and the wins of people who choose Canada as their new home. I am Charmaine, your host for today's episode. Kasama natin ngayon ang pamilyang handang ibahagi ang kanilang journey. They will share what it really took to navigate immigration process, the obstacles they faced along the way, and the moment all their hard work finally paid off. This is more than just an immigration story. It's about resilience, hope, and trusting the process, even when things feel uncertain. Let us all welcome Vic, Chessa, and Athena. Hi! Kamusta kayo? Ayos. Welcome sa ating episode 2 ng PGL Untold Stories. So, ngayon, magkwekwentuhan lang naman tayo, Vic, Chessa, and Athena. So, simulan natin ngayon sa tanong na paano ba nagsimula ang journey nyo papunta dito sa Canada? Dati naman talaga wala akong balak mag-ibang bansa. Kumbaga, kontento na ako sa buhay ko noon, simpleng crew. Pero nung kapamilya ko, yun, nagbago lahat. Nagbago yung lahat. You were saying nagbago ang lahat. So, ano yung ibig sabihin nung nagbago ang lahat? Is there a certain event that happens into your life para mabago yung decision mo? Nag-umpisa yun nung tinanong mo ako dati na kung gusto ko bang mag-Canada. Kaso, hindi pa ako desidido nun kasi hindi pa ako tapos ng college. Tapos, babago pa lang din ako nagkapamilya nun. Kumbaga, parang ayoko umalis. Kaso, nagkaroon kami ng malaking challenge. Doon na nagbago yung isip ko. Nung nalaman namin na merong heart condition yung anak namin na si Athena. Alright, so for the benefit of everybody, nabanggit niya na tinanong ko siya with regards to applying here in Canada. So for the benefit again of our viewers, so Vic is my second cousin. That's why may opportunity para i-help ko siya at tanungin ko siya kung gusto niyang magpunta dito sa Canada. So, having that said that nagkaroon ng condition si Athena, heart condition, so meaning that ayun yung malaking factor affecting your decision making. Tama ba ako? Yeah. I remember, nung tinanong kita, ayun nga, as mentioned, is parang you're not decided, however, comes this event na Athena diagnosed with heart condition. Of course, it's gonna be a huge decision for the family. Syempre, hindi lang naman ikaw yung nagdesisyon para doon. So, pwede mo ba kaming bigyan ng little story about yung journey na nag-start yung decision from, yun nga, nalaman natin or nalaman ng family natin na merong heart condition si Athena. Pwede mo bang i-share yun sa ating mga viewers? So, 21 days old pa lang si Athena noon, nagkaroon ng emergency para nahihirapan siya huminga noon. So, dinala namin siya sa ospital. Tapos, nalaman dun na merong masikip na ugat sa heart niya. Tapos, may kailangang gawin na procedure sa kanya para dun sa masikip na ugat. Then, habang ginagawa yung procedure, which is pulmonary balloon valvotomy, nakita din nila na merong pang ibang problema dun sa heart niya. Heart ni Athena. Na malaki yung right ventricle and meron siyang butas sa puso. Na nag-lead sa diagnosis na meron siyang TOF, tetralogy of Fallot. Oh, I see. So, ayun pala yung exact diagnosis of her conditions. Okay. So, after that, so meaning that on the age of 21 days old, she went through procedures. Tama ba ako? And then, with regards doon sa kanyang condition, meron bang sinabi yung mga doktor na there will be more procedures coming? Like, for example, in the next year or next month or next 2 years, meron bang ganon? After nung
first procedure, sinabi nila na after a year, kailangan mag-undergo ni Athena sa open heart surgery. Open heart surgery. Para ma-repair yung TOF. Tapos dahil doon, dumating kami sa point na nangailangan kami ng malaking halaga. Na doon na ako lumapit sa'yo. Sabi ko, ang tanda ko noon na parang humihiram ako sa'yo noon ng ganitong amount. Kaso sinabi mo na hindi mo ako mapapahiram ng ganong kalaking halaga. So, bibigyan mo na lang ako ng ganitong amount. Tapos, doon mo din ako inofera na sa halip na pahiramin mo ako ng pahiramin, what if tulungan nyo na lang ako ni Kuya Reg na makapunta sa Canada. Na yung offer mo na yon magiging long-term na tulong siya para sa amin. Na grinab ko agad yung offer na yun kasi alam ko na mahaba pa yung magiging laban namin para dun sa condition ni Athena. Alright. So, having that said na I offer you a long-term na tulong. So, nung nagsabi ka na ng yes, ano na yung nangyari? Ito na ba yung start ng immigration process? So, ano yung unang steps na ginawa mo para dun sa magiging application mo for Canada? After nung surgery ni Athena, May 2022, inasikaso ko agad yung para sa pag-take ko ng IELTS. Kasi yun nga yung sinabi mo sa akin, kailangan ko munang maipasa yung IELTS. Then, after nun, sinabihan mo ako na for interview na with the employer. Then, after a week, dumating yung confirmation na hired na. Then, pagkatapos nun, inasikaso ko na agad yung sa ECA, Educational Credential Assessment, tsaka yung iba pang mga requirements. Tapos, October, nagpa-biometrics. November, nagpa-medical na. Then, exactly 1 month after, dumating yung approval ng work permit. Tapos, tanda ko kasi, akala ko, January or Feb pa ako aalis. Tapos biglang tinanong mo ako kung gusto ko na bang mag-book ng flight ng 23 ng December. Dahil mas mura yung ticket Oo, compared dahil to mas mura yung ticket. January, February, February, or March. Of course, at the end of the day, ang gusto natin mangyari is makarating ka na agad and makaless tayo. Yes, ng, less mag-start ng expense. work but makaless tayo ng gastos. Kasi, ayun nga, hindi naman madali ang pag apply in Canada. May mga corresponding expenses din yun. That's why we asked you kung okay lang sa'yo na December 23 you will fly and then immediately you will start working by January. Kasi alam ko mahirap na desisyon yun para sa'yo, para kay Chessa, para sa buong family, but you still choose to say yes all the time sa mga instruction ni ate. So, thank you so much for that. But, hindi pa doon nagtatapos ang kwento, syempre. So, ikwento mo naman yung journey mo papunta na dito sa Canada during that time nung December 23. So, after nung napakabilis ko na proseso sa pagpunta sa Canada, tapos bagong dating ako, nung una mahirap kasi napakalaking adjustment, nakaka-homesick, malayo ka sa pamilya mo, tapos wala ka pang kakilala o mga kaibigan, kamag-anak dun sa lugar na yon. Tapos nakakapanibago kasi mga ibang lahi yung kawork mo. Nakakalungkot pero kailangan ko talagang labanan yung lungkot ng mga time na yon. Pero masasabi ko na nung mga time na yon, dun din ako mas lalong tumibay. Kasi sa tuwing nalulungkot ako, palagi ko lang binabalikan yung reason ko kung bakit ako nagpunta dito sa Canada. Pero after ilang months, nagkaroon naman ako ng mga kakilala at kaibigan na mga halos kasabayan ko din na mga clients ni PGL. Yeah. So for our viewers, he arrived in Canada December 2022. Sa Prince Edward Island yung kanyang final destination. So I used to live there because I started my journey here in Canada as well sa Prince Edward Island with the same employer ni Vic.
And I really know na mahirap talaga doon. Mahirap mag-start doon dahil maliit lang siya na probinsya. Kumbaga, isla nga kung tawagin nila, right? Pero doon naman, as he mentioned, kailangan niyang labanan yung mga challenges na dumadating na yon, like yung homesick, yung pagiging malungkot. Siyempre, mahirap talagang mag-isa dito sa Canada kapag nag-uumpisa ka. Pero dahil pare-pareho tayong blessed with the Lord na magkaroon ng application with Expedite Permanent Residency through Atlantic Immigration Program. So, nai-apply din natin ng application si Athena and si Chessa. So, pwede mo naman ba kaming kwentuhan about doon sa journey naman ng application ng permanent residency ng buong family? So, dumating ako ay December 2022. Tapos start ako sa work ay January ng 2023. Then, ako, July, dumating yung approval ng permanent residency namin. Tapos, after noon, November, nag-book na ako ng flight ng mag-ina para makasunod sila dito. You book ticket November, pero March pa yung March pa fly sila. nila papunta dito sa Canada, Oo. right? Moving forward, dumating na sila dito sa Canada. Then, what happened? Masaya. Kasi, Magkakasama. kasi magkakasama na. Tapos, yun nga, yung main reason kung bakit kami pumunta dito. Kasi, para sa mas magandang healthcare para kay Athena. Okay. Having that said that yung isang reason kung bakit natin i-name or ginol na makapunta kayo dito is for Athena's healthcare. Kamusta naman yung naging journey ninyo sa healthcare dito sa Canada, Chessa? Yun, hindi siya naging mahirap for us kasi pagdating namin, syempre, patience talaga kasi mag-iintay ka, laging nasa waiting list, pero dahil sure ka kasi na meron kang iniintay dahil yun ang laging sinasabi ng mga nakakasalamuha mo sa ospital, mga nakakausap na doktor. Hindi din naman kami nabigo kasi hindi din naman matagal yung pinag-antay namin to find yung pediatrician para kay Athena. And then, nung nakausap na namin yung pediatrician, hindi din kami nahirapan na, kumbaga, ma-reach out yung ibang specialist na kailangan tumingin sa kanya kasi all the paperworks, even yung pag-apply ng mga benefit na para kay Athena, lahat yun, inassist kami ng pediatrician, which is, para sa amin, malaking bagay siya kasi wala kaming kakilala, wala kaming alam kung saan kami mag-start. Ang alam lang namin is, i-search lang online, maghanap sa website kung ano yung mga dapat gawin. Pero yung buong process, nakakataba ng puso kasi kahit na at first, syempre, language barrier. Yun ang isang dahilan kung bakit medyo mahirap doon sa part na yun kasi hindi lahat ng nakakausap mo ay iisang lahi. Syempre, iba-ibang lahi din yung mga doktor. So, nakakatuwa na yun, yung pediatrician na meet namin sa Prince Edward Island, sobrang naging helpful niya to the point na na-refer niya kami sa Children's Hospital dun sa Halifax, which is IWK nga. And then, doon namin na-meet yung geneticist, cardiologist, ophthalmologist na nag-help din sa amin, kay Athena, especially na yun, ma-determine nila. Though meron ng diagnosis sa Pilipinas, pero mas naliwanagan kami nung time na sila na yung nagpaliwanag sa amin kasi hindi full information yung nabigay sa amin sa Pilipinas. Kumbaga, advanced kasi yung technology dito. So, yun yung isang bagay din na ipinagpapasalamat namin. And then pumupunta ng Halifax, tapos almost 4 hours drive papunta, 4 hours drive pabalik. Pero worth it siya kasi sobrang helpful din ng government dahil hindi nila pinapabayaan kasi Prince Edward Island, isla nga siya. So, hindi ganun kalaki yung access ng mga bata dun sa mga specialist na kailangan. So, we need to go to Halifax para makapunta sa Children's Hospital. Pero hindi kanila papabayaan. They even gave us food voucher, gift card for gas, and Free then stay. yung free stay sa hotel, which is Wow. hindi bastang hotel lang kasi
nung napuntahan namin, maganda talaga siya. Even our friends, sabi nga, ano daw, para lang daw kaming naka-staycation. Yun yung sabi ng friends namin. And then, yun, yung bridge pass Bridge or pass, ferry pass. ferry Ticket. Yun. Binibigay siya ng government. You just have to ask kung maghanap ka online, i-search mo online. Kumbaga, if yung mga doctor ginagawa yung part nila, you also have to do your part. Kasi hindi naman pwedeng, sila lang yung gumagalaw for you. Kailangan mo din gumawa ng paraan. And then, yun, lahat ng doktor, nagbibigay ng mga suggestion na pwedeng gawin, pwedeng makatulong kay Athena. Kaso, yun, yung 4 hours drive, para lang ma-access yung healthcare, medyo siya kumbaga, hindi mahirap for us, pero may work civic, siya lang yung nakakapag-drive. Isa yun sa kinonsider namin para mapunta kami doon sa desisyon na mag-move ng other province to have better access doon sa Children's Hospital na para kay Athena, which is, ayun, dito nga sa Alberta. And then, prior moving here, yung pediatrician niya sa Prince Edward Island, lahat ng specialist na pwede naming makausap, at saka yung pediatrician na kailangan namin kay Athena, na-contact niya na. Meron ng phone consultation bago pa kami pumunta dito. Nakabook na yung appointment doon sa pediatrician dito sa Edmonton, bago pa kami pumunta dito. So, yun din yung isa naming ipinagpapasalamat kasi hindi kami nahirapan. Kumbaga, nilid niya pa din kami, even kami ay aalis na under ng kanyang supervision. So, yun, nakakatawa. Pagdating dito naman, hindi din kami nahirapan kasi yung pediatrician din na nag-handle sa kanya, ginagawa din lahat. Lahat ng pwedeng i-refer kami to help Athena, ni-refer niya kami. Cardiologist, geneticist, meron kaming future appointment na, which is, ayun nga, kasi syempre nasa waiting list lagi. Hindi naman yun pagkatawag ng pediatrician, ayan agad. Kasi syempre, hindi lang naman kami yung pasyente. So, after ng mahabang pag-iintay, ayun, may future appointment na kami, same with the ophthalmologist, and then yung ENT na meron pang future procedure para kay Athena to check yung kanyang throat and then yung kanyang ear. Nagkaroon din kami ng appointment bago pa din kami mag-move dito. And then yung sa cardiologist, yun talaga yung pinakamalaking ipinagpapasalamat din namin kasi hindi kami nahirapan makipag-usap kasi lahat ng information na sinabi namin doon sa pediatrician na nasa PEI, nabanggit niya na lahat, as in lahat ng nasa record namin. Kasi bago kami pumunta dito, minake sure ko talaga na the documents ay complete para hindi din ako mahirapan na mag-explain ano yung nangyari kasi nga yun, galing ka sa ibang bansa na ang pupuntahan mo, wala kang ibang kakilala to guide you. Kaya kailangan kompleto din yung dala mo kasi wala namang ibang makakatulong sa'yo na i-explain yung nangyari ng mga panahon na yon, kundi ikaw lang din kasi ikaw naman yung naka-witness. Ayun, and then come August 2025, yeah, so August 2025, nalaman namin kasi it's a regular check-up lang. Kumbaga, meet and greet pa nga lang sana yun sa cardiologist ka. So, habang tinuto the echo siya, doon medyo kinabahan ako kasi ang tagal nung to the echo, which is lampas na doon sa time na ina-expect, yes. Yun pala, binabalikan nung cardio yung lahat ng naging scans, which is naiisip niya na parang may mali doon sa heart again ni Athena. Tapos sabi niya sa amin, parang kailangan nga daw mag-undergo ni Athena ng surgery kasi may something sa puso na dapat din masilip. So, after nun, nirefer niya na kami sa Stollery, which is yung Children's Hospital nga dito sa Edmonton. Na-meet din namin doon yung head ng cardio sa Stollery. Siya yung nag-guide sa amin and sinabi nga na, kailangan ulit ng open heart surgery ni Athena kasi they need to replace yung conduit na nilagay sa Pilipinas kasi hindi na kayang isupport nung conduit yung activity ng heart niya. Kasi, syempre, lumalaki yung bata. Yung size kasi ay depende sa nagiging activity ng bata kung ano na yung performance ng puso niya. So,
fast forward doon sa naging surgery, simula doon sa preparation hanggang doon sa mismong operation na wala kaming, kumbaga, lagay yung loob namin. Kasi kita namin kung paano nila inalagaan from the preparation si Athena. Ine-explain nila ng sobra. Meron pang family support na binibigay bago pa yung operation. Pumupunta sa'yo para tulungan ka na malaman mo kung ano yung mga pagdadaanan nyo habang sa recovery, during yung operation. Tapos, after noon, nung nagpapagaling na sa ICU, nakakatuwa lang kasi sa ICU, baka kasi ang isipin ng iba ay pare-pareha. So, hindi po. Kumbaga, yun lang yung experience namin na 2 nurse, isa sa evening, isa sa morning. So, tutok na tutok sa kanya sa ICU. And nakakatuwa kasi mabilis yung recovery. After 4 days, nakauwi na kami. And then, ayun yung nakakatuwa kasi nung pauwi na kami, sinabi ko kay Vic na, ngayon tayo uuwi na. Pagsakay natin ng sasakyan, hindi natin iisipin na meron tayong may iwan ng bill sa ospital na kailangan natin bayadan. Kumbaga, masarap sa pakiramdam kasi libre siya. Wala kang binayadan, even yung mga gamot na binigay sa kanya, libre lahat. Nakapag-uwi pa nga kami ng yung mga tape para sa sugat niya kasi yun ay provided talaga daw ng hospital, provided ng government. Even yung bantay, hindi mapapabayaan dun sa ospital kasi may food. May sariling pantry yung mga bantay para sa bantay ng mga patient. So, nakakatuwa kasi sobrang para sa amin, sobrang swerte namin na na-experience namin yun kasi yun yung isang malaking ipinag-iisip namin nasa Pilipinas kami na expected namin na after 10 years pwedeng maulit yung open heart surgery, pero hindi namin alam kung after 10 years financially stable na ba kami to harapin ulit yung pangalawang surgery. Pero dito namin naramdaman na ganun pala yung pakiramdam na merong better access doon sa healthcare, which is nakakatuwa kasi even as immigrant, hindi naman kami pa citizen. So, nakakatuwa kasi nabigyan kami ng pagkakataon na maranasan yun na walang hassle. Kailangan mo lang talagang sumunod dun sa mga sinasabi ng doktor. Kapag ka may appointment, kailangan mong attendan kasi hindi sila nagkukulang mag-reach out, tatawagan ka. Kung hindi ka maka-attend ng araw na to, i-rebook ka nila. Sila yung nag-i-initiate kapag ka, namimiss mo yung appointment. Pero yun, kailangan mo lang talagang sipagan. Kasi kung ginagawa nila yung part nila, wala kang dahilan para hindi gawin yung part mo. So, doon namin na-realize na healthcare is not just a service. It's a privilege. And yung privilege na yun, dapat pinapahalagahan din natin as an immigrant. So, ayun. Yun yung naging journey namin. And ito, February, meron ulit paparating na procedure si Athena, which is yung sa hands naman niya. So, with a plastic surgeon na alam natin sa Pilipinas, yun ang mas mahirap gawin kasi very pricey nung magiging procedure. Yes. So, para doon sa procedure na yun dito, wala ulit kami babayadan. Darating ka na lang, tapos wala kang babayaran, kundi siguro parking fee. Yeah, kasi yun naman talaga. Kumbaga, understandable naman, hindi naman yun, kasi syempre, madami. May maintenance yung parking. So, kumbaga, hindi siya malaking kawalan sa'yo yung ibabayad mo kahit dun lang sa parking fee. Basta sisipagan mo lang talaga yung magpunta sa mga appointment. Yun, nakakatuwa kasi na-experience namin yun, which is ngayon natutuwa kami na nakukuha namin yung kung ano yung dahilan talaga kung bakit kami nagpunta dito, na nare-receive namin siya, and sobra-sobra pa yung nakukuha namin kaysa dun sa mga naisip lang namin na pwede naming makuha bago kami magpunta dito. And that is the reason why naging emotional na ako kasi ito yung sinasabi ko sa inyo before na long-term na tulong na kaya namin i-extend ni Kuya. Dahil na alam namin na, as you mentioned, magiging mahaba pa Yes. yung journey natin para kay Athena. And
hearing this story and witnessing mismo kami na yung nangyayari sa inyo ngayon is sobrang malaking-malaki yung puso ko, malaking-malaki yung puso namin ni Kuya kasi alam namin na yung tulong na sinasabi namin na long term ay nangyayari na ngayon. Yes. Right? Ayan guys, so masyado tayong naging emosyonal sa kwento ng buhay nila at kwento ng journey nila at hindi pa po doon natatapos ang kwento, of course, ng laban ni Athena sa kanyang heart condition. Masusubaybayan nyo pa rin yan. We will be sharing more of that in the future kapag nagkaroon pa ng mga progress and other procedures si Athena if meron pang susunod after noong kanyang operation sa kanyang mga kamay. Okay, moving forward, malapit na tayong matapos sa ating episode for today. Baka naman pwede kayong mag-share ng inyong thoughts or ng inyong mga advice doon sa mga taong up until now ay nalilito, natatakot, nako-confuse na mag-apply papunta dito sa Canada. Para sa akin kasi, hindi ka naman magiging fully ready kahit kailan. Palagi kang matatakot, palagi kang dadalawang isip. Kaso, kailangan mong kumilos para mabigyan ng justification yung purpose mo para magpunta dito sa Canada. Yeah. So, having that said, si Vic, ang purpose niya is, of course, to extend and to have more access ng healthcare para kay Athena, which I believe during the conversation today is napatunayan naman nating lahat na worth it yung pagpunta ng family mo or ng family ninyo dito sa Canada. So, ano naman ang masasabi mo sa naging experience mo pala sa services ni PGL? Bali, smooth naman ang naging experience ko sa pagpaprocess ko sa PGL. Bali, kailangan mo lang talaga na magtiwala, matutong maghintay, at gawin yung part mo sa proseso ng application sa pagpunta dito sa Canada. And I'm not speaking po kasi I'm an employee of PGL, so hindi ako nagsasalita ngayon as an employee but as a client kasi tunay naman na naging kliyente naman talaga kami. So yung sinabi po ni Vic, ayun, tama yun na dapat talaga matuto kang magintay kasi kumbaga hindi din madali talaga yung proseso. Kailangan talaga nakikinig ka. Sa amin talaga lesson talaga is yung kailangan talaga matuto kang magintay kasi if hindi pa naman talaga panahon, hindi pa talaga siya mangyayari. Kung ibibigay talaga siya ni Lord, ibibigay siya sa iyo sa tamang oras, sa tamang panahon. So, yun yung masasabi ko lang na para doon sa mga tao na up until now ay ayun, natatakot magpa-process, worth it siya after. Yun yung palagi na lang na iisipin. Hindi yung magiging paghihirap nung proseso, kundi yung magiging resulta. Yun yung palagi naming iniisip. Alright. So, having that said, so, syempre, them as a client of PGL, Canadian Immigration Services, of course, there's a little special treatment because Vic nga po is my cousin, pero sinabi naman nila na kailangan mo ding gawin yung part mo. So, having an immigration consultant with your application, it's not only the immigration consultant or the consultancy firm who's gonna work on your paperwork. It's teamwork between the immigration consultancy or the consultant and of course the client. Kung walang cooperation at you will not gonna work together, we don't believe that it will work. Hindi siya magwo-work talaga or hindi siya magpo-progress or walang magiging output. Kaya we encourage you guys, meron naman po tayong consultation services. So if you are interested coming here to Canada, flash po natin dyan sa screen ang ating mga social media platform and you can able to message us there and we are happy to assist you. So Vic, I have another question bago tayo matapos sa ating conversation or sa ating kwentuhan today. Sa panahon ngayon na madaming immigration changes and challenges, worth it pa bang mag-Canada?
sobrang worth it mag-Canada kasi whether single ka or pamilyadong tao, hindi lang naman yung malaking salary yung hahabulin mo dito. Kumbaga, pati na rin yung benefits and quality of life na pwede mong maibigay sa sarili mo and sa family mo. So, Vic, Chessa, and ang natutulog natin si Baby Athena ay relax na relax dyan. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. And hindi pa dito nagtatapos ang ating laban para kay Athena. Baka magkaroon pa ng susunod na part 2 ng episode 2 ng kanilang kwento. So, abangan na lang natin ang magiging susunod na kabanata ng kanilang buhay. Maraming salamat. See you on the next episode. Malakas dito. Daw ni G.